Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Al-Qiyamatus Sugra, ang maliit na araw ng paghuhukom, at tinutukoy dito yung mga mangyayari bago dumating ang araw ng paghuhukom, mga tanda bago dumating ang araw ng paghuhukom. Siyempre, marami sa mga tanda na nababanggit dito, nangyari sa kasalukuyan o mangyayari pa lang sa hinaharap. At kailangan nating pag-aralan ng maayos sa mga ito at maunawaan, kasi nauunawaan natin mula sa mga ito, nalalala pa ito ng lalala. Ibig sabihin, kung gaano kagulo ngayon, maaaring mas matindi pa rito yung daratnan ng ating mga anak at ng ating mga apo. Kaya ibig sabihin, dapat yung mga bata, aware na sila sa mga bagay na ito, insyaallah. At yun nga yung hadith, doon tayo natigil noong nakaraan. Nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang taong disyerto. At ang kanyang tanong, ang tungkol sa saa, as-saa. As-saa, ibig sabihin, ang huling araw o ang mismong araw ng paghuhukom. At sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idha duyi'atil amanatu fantadiris saa." Kapag nawala, naglaho ang amana, ay hintayin mo na ang pagdating ng araw ng paghuhukom. Amana, maaari itong mga hulugan na amana sa pangkalahatan na kahulugan nito ng mga bagay-bagay ni pinagkakatiwala. At medyo malawak nga ang kahulugan nito. Kaya nagtanong muli ang lalaki, "Wa kayfa ida'atuha?" Paano ito mawawala? Paano mawawala ang amana? Ito ba'y mga ngahulugan na wala ng tao na mapagkakatiwalaan? Pero nga, nilinaw dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung isang specific na amana. Na kapag nangyari ito o nawala ito, kapag nawala ito, isa na itong tanda, maliliit na tanda ng araw ng paghuhukom. "Idha wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris saa." Kapag ibinigay ang pamumuno sa sino man na hindi karapat-dapat dito, ay hintayin mo na ang araw ng paghuhukom. Hintayin mo na ang araw ng paghuhukom. At ito ay hadith na iniulat ni Imam Al-Bukhari. So dito, pamumuno yung pangunahin na tinutukoy sa amana na ito. At nakikita nga natin ito siyempre dahil tapos na ang khilafatun nubuwah, tapos na ang 30 taon na nababanggit sa hadith tungkol sa khilafatun nubuwah, at nalalaman natin mula sa mga batayan itong khilafa ni na Abu Bakar, Omar, Uthman, Ali, at dahil meron pang natitira na ilang buwan, kung ito total mo yung kanilang mga khilafa, 2 taon kay Abu Bakar, 10 taon kay Omar, 12 years kay Uthman, 5.5 kay Ali. So merong mga 6 months na natitira, at ito na yung pansamantala na pamumuno ni Al-Hasan. Kasi nang napatay si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ng Khawarij, kasalukuyan merong hidwaan sa pagitan nila at Muawiyah. At hindi basta-bastang nakapag-convene yung shura para matukoy kung sinong susunod na khalifa. Kaya ginawa siyang interim na khalifa. Interim, ibig sabihin parang officer in charge. At tinanggap ito ni Al-Hasan. Pero siyempre, ayaw din naman niya na panghawakan ng pagiging khalifa. Kasi unang-una, kapag tinanggap niya ang pagiging khalifa, mangangahulugan ito na minana niya ito sa tatay niya. So parang naging paghahari na ang khilafa. Nakatulad nga ng nangyari paglipas
ni Muawiyah na puro mga anak na niya yung naging khalifa. Siyempre, nag-aklas ang Abbasiyah, tumakas yung Umayyah, napunta sila ng Spain. Bagaman nauna na yung mga Muslim doon, ang namahala talaga doon sa mahabang panahon yung Umayyah. Kaya nung panahon ng Abbasiyah, ng kanilang khilafa, dalawa ang umiiral na khilafa o imara. Yung sa Espanya, sa Cordoba, at itong nasa Baghdad sa mga Abbasiyah. So si Al-Hasan, tinanggap niya lang ito para lang i-manage yung khilafa, pero nga bandang huli siya ay nagtanazol, kumbaga siya ay nag-resign sa posisyon niya na ito at ipinaubaya niya na ito kay Muawiyah bin Abi Sufyan. Si Al-Hasan actually kasama sa mga imam ng mga Shia. Kasama sa 12 imam ng mga Shia. Pero katulad nga ng katwiran ni Sheikh Adnan Al-Arur at ng iba pang mga scholar, si Al-Hasan, ang kanyang ginawa ay patunay ng pagiging battle ng paniniwala ng mga Shia na ang mga imam daw nila ay ma'sum. Ma'sum, ibig sabihin protektado ni Allah sa mga malalaking kasalanan o hindi nagkakamali. Hindi nagkakamali. Actually, mas matindi pa nga yung kanilang mga imam. Yung kanilang mga imam, alam nila kailan sila mamamatay, alam nila yung al-ghaib, at kung ano-ano pang sinasabi, inaangkin ng mga Shia. Ang breaking point daw, sabi nila, si Al-Hasan. Kasi kung sinasabi nila na hindi nagkakamali ang mga imam, bakit ibinigay ni Al-Hasan ang khilafa kay Muawiyah? Bakit niya ibinigay ang khilafa kay Muawiyah? Sinasabi nila yun na yun ay hindi dapat na nangyari. So, ibig sabihin ba, nagkamali si Al-Hasan? At iikot lang nang iikot doon yung muskila, yung problema. At hindi na nila mabigyan ng solusyon. Kaya ang ginawa nila, nag-imbento na naman sila ng bagong mitolohiya na nakapokus na naman kay Al-Hussein. Kaya nga, sa mitolohiya ng mga Shia, mas pinahalagahan nila actually si Al-Hussein kaysa kay Al-Hasan kasi meron silang problema kay Al-Hasan. Si Al-Hasan bumaba sa pagiging khalifa. Samantalang sinasabi nila ang mga imam hindi nagkakamali. Pero si Al-Hasan nagtanazol at yun para sa kanila isang ang pagkakamali. So, may kita talaga natin yung kawalang saysay ng doktrina ng mga Shia. So wala na nga tayo sa panahon ng Khilafatun Nubuwah at lilitaw na talaga yung mga tao na hindi talaga karapat dapat mamuno. Na minsan nga tinatanong natin, di ba? Hindi ba nalalaman ng mga tao na ito na hindi sila karapat dapat mamuno? Hindi ba nila napapansin? Hindi nila yung napapansin. Hindi nila yung napapansin. Kasi makasarili sila unang-una. Kaya nga merong hadith yung binanggit yung athara. Makakakita kayo paglisan ko, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng athara. Ang ibig sabihin ng athara, pagiging makasarili. At ang pagiging makasarili nito ay matatagpuan sa mga pinuno lalong-lalo na sa kanilang pagiging makasarili sa athara na ito, unang ginagawa nila, sinosolo nila yung pamumuno. Ginagawa nilang susunod na pinuno, yung anak nila o yung kamag-anak nila. Ibig sabihin, hindi lalabas ang pamumuno sa labas ng angkan nila. Katulad ng nangyayari ngayon sa mga hari at iba pa. At athara din na matuturing yung mga pandarambong, mga pangungulimbat, pangungurakot sa gobyerno o Islamic Center. Minsan ngayon, Islamic Center, ganun na rin eh. Ginagawa na rin parang kaharian. Meron ng mga hari, reyna, don at donya ng da'wah sa mga Islamic Center, sa mga masjid. Yan na, lumitaw na ang athara. At kabilang yun sa mga anyo nitong pagkawala nga ng
amana. So hindi nila alam na hindi sila karapat-dapat mamuno o hindi nila talaga pinapansin. Maring meron silang nararamdaman na nahihirapan sila sa kanilang pamumuno. Kasi lahat ng desisyon nila palpak. Pero dahil self-centered sila, o ang marami nga dyan, narcissist pa talaga eh. Yung kapalpakan nila, sa halip na isisi nila sa kanilang mga sarili, isisisi nila sa iba. Isisisi nila sa iba. Kaya nananatili sila sa kanilang posisyon ng pamumuno. At iniulat nga ni At-Tahawi sa kanyang Mushkil al-Athar na sinabi niya mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, koleksyon nito ng kanyang hadith. Yushaku an yagliba ala dunya Luka ibn Luka. Ang mundo raw ay malapit ng pangibabawan, pamayanihan, pagharian ng Luka ibn Luka. Ang Luka ibn Luka, Luka anak ni Luka, pero ito ay isang expression katulad ng Polano. Pero kapag sinabing Luka ibn Luka, masamang tao na anak ng masamang tao. Maraming ganito sa Arabic eh. Halimbawa yung Juha. Yung Juha, pangalan din yun ng tao. Pero kapag sinabing Juha, ang karakter na yon ay kengkoy. Kumbaga, puro kapalpakan yung kanyang mga ginagawa. Halimbawa, merong isang kwento tungkol kay Juha. Yung nakita siya ng mga tao, hila-hila niya yung kanyang donkey. Ngayon sinabi ng mga tao, ba't di ka sumakay sa yung donkey? Nung sumakay siya sa donkey, nahirapan yung donkey, sinabi ng mga tao, ba't ka sumakay yung taba-taba mo? Nahirapan yung donkey. So buwaba na naman siya sa donkey. At nung naglalakad naman siya, hila niya yung donkey, sinabihan na naman siya ng mga tao, ba't di ka sumakay? Kinarga niya na lang yung donkey. Para matigil na yung sinasabi ng mga tao. Yun ay patunay din na hindi tayo basta-bastang naniniwala dapat sa sinasabi ng mga tao. Timbangin natin. Tama na tumatanggap tayo ng komento. Tama na tumatanggap tayo ng payo. Tama na tumatanggap tayo ng suggestion. Pero titingnan din natin kung karapat-dapat ba yung tao na yon na magbigay sa atin ng suggestion. Kaya nga ang imara, o ang khilafa for that matter, ito ay kumbaga pinipili o ini-elect ng tinatawag na ahlul hal wal aqd. Yung silang mga tao na karapat-dapat lang na bumoto kung sino ang magiging khalifa o kung sino yung member ng shura na katulad ng nangyari doon sa mga naunang khalifa. Halimbawa niyan, nang namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi naman tukoy kung si Abu Bakar ang magiging khalifa, di ba? Pero, nagkaisang mga scholar sa pamumuno ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu at ni Abu Ubaidah at ang iba pang mga sahaba na si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu magiging khalifa. Nang namatay si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, actually, ihinabilin ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ang khilafa na mapunta kay Omar. Pero actually, hindi naging khalifa si Omar dahil sa bilin ni Abu Bakr. Naging khalifa si Omar dahil sa bayan ng mga tao sa kanya. Katulad lamang din kung paanong naging khalifa si Abu Bakr sa bayan ng mga tao sa kanya. Ang baya, ang nagiging dahilan na nagiging khalifa ang tao. Na nagbabaya sa kanya ang yung ahlul aqdi nga na tinatawag. Yung mga tao na silang karapat-dapat lamang na magbotohan. Kaya nga yung demokrasya, wala nito sa Islam. Kasi tingnan mo sa demokrasya, lahat ng tao boboto. Pati bobo, pati tanga, pati walang alam, bumoboto. Kaya nangyayari, ang nananalo sa eleksyon, yung magaling lang mangampanya. Hindi yung mahusay naman talaga na mamuno. Tingnan nyo, yung
mga nananalo, yung mga lagi nakikita ng tao sa TV, lagi nakikita ng tao sa Facebook, nakikita ng mga tao sumasayaw o kaya nasalubong niya. Pumunta doon sa lugar nila, kaya yun ang kanyang iniisip na pwedeng bobotohin kasi sasabihin niya personal niyang kilala o nayakap na niya o nakamayan na niya. Bobotante na na bumuboto sa politiko. Ganyan ang demokrasya. Pero sa khilafa, ang boboto, yung ahlul hal wal aqd. Silang mga tao na mayroong posisyon at mayroong kumbaga merit na mailagay sa posisyon na yun. Ayun nga, dahil sa pagkawalan ng amana, mamamayani sa mundo itong mga Luka ibn Luka. Masamang tao na anak ng masamang tao. Ibig sabihin, sunod-sunod silang darating. Sunod-sunod silang darating. Wa afdalun nasi mu'minun bayna karimain. At ang pinakamainam na tao sa panahon na yun, kapag namayani na ang mga Luka ibn Luka, ay ang mga mananampalataya na nasa pagitan ng karimain. Hindi na tinukoy dito kung ano yung karimain, siguraduhin ko pa, inshallah. Sa sinasabi, وَمَنْ نَظَرَ في طريق الأمة الإسلامية علم أن هذا المرض الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحد البلايا الكبار التي أصابت المسلمين إصابات كبيرة. Na kung titingnan daw natin ang kasaysayan para sa sino man na nag-aaral ng kasaysayan, kaya nga mahalaga para sa sino man na talibul ilm, sino man na kinikilala niya o tinuturing niya ang kanyang sarili na mag-aaral ng kaalamang Islamiko, hindi lang siya nag-aaral ng akida, hindi lang siya nag-aaral ng fiqh, hindi lang siya nag-aaral ng tajwid. Higit sa lahat, pinag-aaralan niya ang kasaysayan ng mga Muslim. Kasi dito niya mauunawaan yung mga problema ng mga Muslim at paano susolusyonan ang problema ng mga Muslim sa pamagitan ng kasaysayan. Yun ang saysay talaga ng kasaysayan. Makita natin ang aral mula sa iba. Di ba tayo, sinasabi ko palagi, ang matalinong tao natututo sa sarili niyang pagkakamali. Pero ang mas matalinong tao ay yaong natututo sa pagkakamali ng iba. Ang matalinong tao natututo sa sarili niyang pagkakamali, pero ang mas matalino natututo sa pagkakamali ng iba. Kung naiintindihan niyo yan, so magiging mas perceptive kayo sa mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid ninyo. Na bago pa man kayo masadlak sa problema na yon, nakita niyong nangyari yun sa ibang tao, kumuha na kayo doon ng aral. Huwag niyo nang pasukin. Huwag niyo nang gawin. O nakita niyo yung mga tao na sira buhay, kakalaro ng Mobile Legends. O di natuto ka sa pagkakamali ng iba. Hindi mo na pinasok. Para hindi na rin nasayang yung buhay mo. Oo, sinasabi nila, di ba? Meron tayong makukuhang aral mula sa bawat pagkakamali na magagawa natin. Pero kung kung magagawa naman natin na hindi na magawa yung pagkakamali na yon at makukuha naman natin ang aral, di ba mas mainam yon? Yung oras mo nagamit mo pa sa iba. Nagamit mo pa sa iba. Bawa sasabihin ng lalaki, okay lang na nag-asawa siya ng pangalawa, tapos naghiwalay sila ng pangalawa niyang asawa, at least na-experience niya. Ikaw, kung di ka ba naman gago, alam mo naman yung inaasawa mo, ang dami nang napangasawang iba. Ang dami ng lalaking napangasawa, tapos umaasa ka pa na magiging matuwid yung babaeng yon. Hindi ka kasi natuto ng aral sa pagkakamali ng iba. Hindi nga, pwede ka naman matuto sa pagkakamali ng iba. Kaya nga, palagi itong mga pinag-aaralan natin, inuugnay natin palagi sa kasaysayan para matuto tayo sa pagkakamali ng iba. At kung meron mang ginawang tama ang iba,
di natuto tayo sa kanila, ginawa rin natin kung ano yung tama nila na ginawa, insyaallah. So para sa sino man na nag-aaral ng kasaysayan ay malalaman niya na ang sinabi na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagkakatalaga sa mga hindi karapat-dapat mamuno bilang mga pinuno at ang paghahari ng masasamang tao, pamamayani ng masasamang tao, ito ang matinding sakit na dumating sa umma na ito ng mga Muslim. Laqad tawalla amru hadihil umma rijalun mustabdun, na ang pamumuno sa umma na ito ay nailagay sa kamay ng mga mapang-api. La yutikuna sima'u ra'yin mukhalifu lima yarawnahu. Mga masasamang tao na walang kakayanan na makinig ng iba pang opinyon na taliwas sa kanilang opinyon o taliwas sa kanilang pagnanasa. Maring ganun din natin maunawaan yun. Ayaw nilang pakinggan yung sinasabi mo kahit tama ka kasi ayaw nilang makarinig ng anumang tataliwas sa kanilang pagnanasa. Yun ang unang katangian, ayon dito, unang katangian nga ng mga pinuno na nailalagay sa masamang pamumuno. Kumbaga, na masamang tao na nailalagay sa pamumuno o maling tao na nailalagay sa pamumuno. Nailalagay sila doon pero wala naman silang kakayanan na makinig ng payo. Although, nga binibigyang diin natin, ang mga tagasunod ay meron ding obligasyon, di ba? Fissam iwat ta'a, sa pakikinig at pagsunod. Actually, meron ding obligasyon sana ang mga pinuno na makinig din naman sa payo. Dahil maraming mga bagay ang maaring nalilingid sa kanya. Pero yun nga, ang marami sa mga pinuno, kapag nakatikim na sila ng tamis o ligaya ng pamumuno, ito ay niyayakap nila ng husto at kanila ng tinatalikuran ang iniatang sa kanila na pagkakatiwala sa pamumuno. In-enjoy na nila ang kanilang pamumuno. Muli, meron pang isang hadith. Iniulat ito ni Muawiyah mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iniulat ito ni At-Tabarani. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa takunu a'immatun min ba'di, magkakaroon ng mga imam pagkatapos ko. Yung salitang pinuno kasi, maari itong nababanggit sa mga hadith o sa mga aklat ng fiqh sa iba't ibang mga salita. Either imam, hakim, amir, wali, sultan, o iba-iba pang mga salita. Pero dapat maingat yung tao sa pag-unawa nga dun sa siyak, dun sa konteksto ng bawat salita na ito. Kasi halimbawa yung hakim, maaring mangangahulugan yung hakim na hindi lang pinuno. Maaring hindi siya pinuno ng mga tao doon, pero siyang hakim, ibig sabihin, judge. Judge ng korte. Pero hindi siya yung sultan o yung amir. Tapos yung amir, maaari rin mangangahulugan ng ibang kahulugan. Maaring prinsipe. Prinsipe, di ba? Merong malik, hari. Tapos yung kanyang mga anak, mga amir, prinsipe. Pero maaari rin naman ang amir mangangahulugan na sultan o khalifa. Yung wali, maaari mangahulugan ng sultan o kaya wali na gobernador. Kaya kapag pinag-aaralan niyo itong mga bagay na ito, ay titingnan natin yung siyak nito. So yung imam na tinutukoy dito, hindi lang imam ng sala. Imam ng mga Muslim, ibig sabihin ang sultan o ang amir ng mga Muslim. So magkakaroon daw paglipas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magkakaroon ng mga imam, yakuluna fala yuraddu alaihim. Sila ay nagsasalita, pero walang sino man ang makakapagsalita laban sa kanila.
Ibig sabihin, hindi sila tatanggap sa payo ng iba. Pero syempre, hindi nga, ang hadith na ito hindi dalil na pwede tayong mag-rally, na pwede nating sisiraan yung pinuno sa mga tao. Magkukutba ako sa mimbar, sisiraan ko si Manong, hindi ganun. Nababanggit ko si Manong sa mga lecture kasi gusto ko maunawaan ninyo siya, katulad ng kung paano ko siya nauunawaan. Nang sa gayon, hindi sasama yung loob ninyo o kaya hindi kayo mag-aaklas sa kanya katulad ng kung paano nag-aklas dito si Torno, si Kapitan, si Umusaad at iba pang mga nauna sa kanila. So dito, ang tinutukoy dito, yakuluna fala yuraddu alayhim, nagsasalita sila pero walang sino man ang nakakapagsalita laban sa kanila. Ibig sabihin, yurad o yarud, na ibig sabihin walang maaring magkaroon ng iba pang opinyon liba pa sa opinyon nila. Diktador, kumbaga. Diktador, dominante, tyrant, ano pa bang iba't ibang mga salita para doon? Autocratic, at iba't iba pang mga salita na katulad nito. Yatakahamuna finnari kama takahamal karada. Sila raw ay tumatalon sa apoy, dahil sa ugali nila na ito, sila ay tumatalon sa apoy na parang mga unggoy. Na dahil dito sila ay nagmamadali, kumbaga minamadali nila yung kanilang mga sarili sa apoy dahil sa kagagawan nila na ito. Sila naman mismo ang may kagagawan. Pero yun nga, sa dunya, ang mga tao na ganito, hindi sila interesado na malaman ang pananaw ng tao, nararamdaman ng tao, nahihirapan ba ang tao. Ang mahalaga, nag-e-enjoy sila sa kanilang kapangyarihan at mapanatili ang kapangyarihan na ito, na mananatili sa kanilang mga anak. Kasi ang gusto talaga nila, mamuhay habang panahon dito sa dunya. Kasi ginawa na nila itong paraiso. Isa sa mga dahilan ko bakit ang mga hari gusto nila yung magiging hari anak din nila, para pag namatay sila, magpapatuloy ang pagdakila sa kanila ng mga tao. Yun ang dahilan. Yun ang dahilan. Dahil nga, wa ba'da haula'il hukam. Ito na nga, yung hakim, kasing kahulugan nito ng pinuno. Wa ba'da haula'il hukam, tushgiluhum asyahawat wal mata' an riayati umuril muslimin. Ang ilan sa mga pinuno na ito, sila ay naging abala sa kanilang mga pagnanasa at pag-i-enjoy. Inaabala sila ng mga ito na hindi na nila binibigyang pangpansin ang kalagayan ng mga Muslim. Ang mahalaga, masaya sila. Ang mahalaga, busog sila. Ang mahalaga, nananatili sila sa kapangyarihan. Ang mahalaga, nakukuha nila yung babae na gusto nila. Ang mahalaga, nasa kanilang anumang bahagi ng dunya na gusto nila kasi ginawa na nilang paraiso ang dunya. Pero syempre, hindi natin sinasabing kafir sila o ano pa man, pero ito ang katotohanan sa kanila. Itong ganitong paraan ng pananalita, sabihin ko na sa inyo, hindi ito katanggap-tanggap para sa ibang scholar. Yung ganito mga pananalita na yung mga, kahit general ito, pangkalahatan, sasabihin mo, yung mga pinuno pagdating na dulo ng panahon, sila yung mga magiging abala lang sa kanilang mga pagnanasa. Sa ibang mga scholar, hindi ito katanggap-tanggap, yung ganitong pananalita. Kasi halimbawa si Imam Ahmad, ang sabi niya doon sa kanyang mga kasama, magtiis sila. At wag nilang babawiin yung kanilang mga kamay sa pagsunod. At kabilang sa anyo ng pagbawi ng kamay sa pagsunod ay yung pagsasalita ng mga ganitong paraan ng pagsasalita. Pero, yun nga, depende rin eh. Kung halimbawa nasa Saudi Arabia tayo, mahirapan tayo magsalita ng ganito. Pero tayo, alhamdulillah, malaya tayo sa bansang ito. At tayo naman, hindi naman natin ito pinag-aaralan para pintasan ng sino mang pinunong Muslim. O kahit si Muhammad bin Salman o sino pa mang hari ng mga Muslim ngayon, hindi yun ang layunin natin sa ating pag-aaral na ito.
O maaring merong sa kanila na ganitong katangian, pero wala tayong pakialam sa kanila. Ang mahalaga, malaman natin ito nang sa ganun hindi tayo magiging ganito. Hindi tayo magiging ganito. At may pangangaral natin ito sa mga tao na huwag silang magiging ganito. Kasi maraming iba't ibang anyo ang pamumuno. Hindi lang ito pamumuno na pangkalahatan. Bilang khalifa, bilang governor, o bilang sino man na nasa mataas na posisyon. Maaring mangyayari na yung tao ay mamumuno sa community. E paano yan kung ikaw hindi ka nag-aral at hindi ka napaalalahanan, hindi ka tumanggap ng pangaral, at naging pinuno ka ng community o naging imam ka ng masjid, naging pinuno ka ng Islamic Center, manager ng Islamic Center, tapos naging ganito ka, eh di napakalaking ang sakuna. Kaya tayo, pinag-aaralan natin ito, inshallah. At kung meron mang ganito nga ngayon, yun nga, pinag-aaralan natin ito para alam natin anong gagawin natin sa kanila. Nauna nga, napapanatag tayo na sa kabila ng katotohanan na ito, kabilang lang sila sa mga tanda ng araw ng paghukom na hindi na natin mapipigilan. Yan na siya at tanggap na natin. Yan na siya at tanggap na natin. Na hindi tayo katulad ng ibang tao kung makapagsalita. Akala mo kung sinong marunong. Yung mga tao ganito, yung mga tao ganyan. Ba't hindi ba nila alam na magkakaganyan talaga? Eh kung yung mga tao ganon, yung mga pinuno ganon, anong gagawin mo ngayon? Wala naman silang alam. Wala silang solusyon sa problema. Mga nagpapakitang tao lang din. Mga nagpapakitang tao lang din. Wabaduhum la ya'riful haqqa. Ang ilan sa mga pinuno na ito, hindi nila alam ang katotohanan. Faida bihi yahmilun nasa ala ma la ya'rifun. Ang ilan sa mga pinuno na ito, kumbaga, dinadala nila yung mga tao o tinutulak nila yung mga tao tungo sa mga bagay-bagay na hindi naman nila naiintindihan. Hindi naman nila naiintindihan. Baka sasabihin ng pinuno, kailangan natin organize yung ating bansa. Kailangan nating maging matatag. E paano magiging organize o matatag yung bansa? Wala kang alam eh. Hindi ka nag-aral. Kaya ka naging pinuno kasi minana mo sa tatay mo ang pagiging pinuno. Tapos kapag merong mali, sisisi mo sa iba. So ganito yung katotohanan tungkol sa kanila. At actually, hindi ko pala nasabi kanina. Itong si Sheikh Omar Al-Ashkar, ang author ng libro na ito, pinagbibintangan siya na kabilang sa mga Ikhwanul Muslimin, yung Muslim Brotherhood. Na yun nga, sinasabi ng mga scholar, isa rin itong ligaw na sekta. At yun nga, dito ko napagtanto na itong ganitong paraan ng pagkakalahad, maaring impluensya nga nila. Pero, syempre, may husnod dan tayo kay Sheikh Rahimahullah, na wala siyang pinatatamaan dito. Wala siyang pinatatamaan dito. Namatay yata siya sa Jordan. So dito, wala siyang pinatatamaan. Wala siyang pinatatamaan. Syempre, ngayon, nagbibigay din ako ng disclaimer na hindi rin ako tagasunod ng Ikhwanul Muslimin. Tayong lahat, ang hinahangad natin ay ang sumunod sa Quran at Sunnah ayon sa kung paano ito inunawa at sinubuhay ng salaf ng naunang henerasyon ng mga Muslim. So yung mga tao, yung mga pinuno na masama, itinutulak nila yung mga tao tungo sa mga bagay na sila naman, kahit sila hindi nila naintindihan. O yun, shirobay na humul bida wal munkarat. Ito na yung pinakamasama na masamang pinuno. Yung mga pinuno na nagiging dahilan pa sila na kumalat ang mga bid'ah at mga kasalanan. Diba? Noong panahon ni Imam Ahmad, di ba? Pinalatigo pa siya, ipinakulong dahil yung khalifa, yung mga anak ni Harun al-Rashid, puro palpak. At tinanggap nila yung mga doktrina ng mga Mu'tazila, Jahmiya at iba pa. Kama fil hadith alladhi yarwihi Ubadah bin As-Samit, sa merong hadith iniulat ni Ubadah bin As-Samit, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satakunu umara tushgiluhum asya. Magkakaroon doon ng mga pinuno na abalang-abala sa iba't ibang mga bagay. Yukhiruna salata an waqtiha. Ipinagpapaliban nila ang oras sa tamang oras nito.
Ibig sabihin, si Manong mild pa yun. Siya late sa sala, pero hindi naman niya tayo pinagbawalan na magsala sa tamang oras. Pero meron darating talaga na panahon, o meron darating na pinuno, pati yung sala, ipagpapaliban niya. Sabihin niya, mamaya na tayo magsala, hindi pa ako tapos dito. Mamaya na tayo magsala, hindi pa kami tapos mag-golf. Mamaya na tayo magsala. Hindi pa tapos itong nilalaro ko. So, maaaring magkakaroon ng ganun na pinuno. Sa takuno umara, tosgiluhum asya. May mga pinuno na maaabala sila ng iba't ibang mga bagay. Yuakhiruna salatan waktiha, ipagpapaliban nila ang sala sa oras nito. Faj'alu salatakum ma'ahum tatawuan. Kaya kapag ganun daw ang nangyari, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang gawin ninyo, ang sala ninyo nakasama sila, ay gawin ninyong voluntaryo. Ano kaya ibig niyo sabihin dito? Ha? Ano? Mauna na kayong magsala nang hindi nila alam sa tamang oras. At kapag nagyaya na siya magsala, sumama kayo sa kanya magsala bilang sunna na sala, kahit lampas na sa oras. Kasi pag hindi kayo sumama sa kanya magsala, magtatampo pa yun, mapapatay pa kayo nun. Pero nyo, tingnan nyo yung hikmah, masyala, yung karunungan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano niya to nalaman? Hindi niya to naranasan. Hindi niya to naranasan. Iniulat ito ni Abu Dawud din pala. Iniulat ito ni Abu Dawud at Imam Ahmad at Ibn Majah. Sahih ito na hadith. Hindi ito na-experience ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magkaroon ng ganitong pinuno. Pero nalaman niya, kasi nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umayantiku anil hawa. Hindi siya nagsasalita mula sa kanyang sariling pagnanasa. Lahat ng yun ay wahi. Lahat ng yun ay kapahayagan o kumbaga ipinahayag, ipinaalam sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, ang Quran at Sunnah, pareho itong kinikilala natin bilang kapahayagan ni Allah. Ang siyang tinutukoy sa mga aya bilang Al-Kitab, ang Quran, at ang hikmah, ang Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mahaba-haba pa ang pagtalakay natin tungkol dito sa pagkakatalaga sa mga hindi karapat-dapat mamuno, pero nailalagay sila sa posisyon ng pamumuno. Marami pa tayong tatalakayin, inshallah, tungkol dito. Yun nga, para kumuha rito ng aral, hindi para maghusga. Pinag-aaralan natin to katulad ng paano natin pinag-aaralan ng Nawaqidul Islam. Inaalam natin to para iwasan at maituro sa iba, mababalaan ng iba, at hindi para maghusga. Alhamdulillah. Itutuloy natin to inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.